Magandang gabi sa lahat, sa mga brothers and sisters, at sa lahat ng mga viewers sa YouTube channel na ito. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang kwento ng dalawang magkapatid na si Cain at Abel sa Genesis chapter 4. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Ama naming nasa langit, salamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Binabati ka namin at pinagpasalamatan sa lahat ng pagkakataon upang makapagbahagi ng iyong mga salita. Tulungan mo kaming makinig ng buong puso at isip at gabayan mo kami sa lahat ng kapahamakan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga brothers and sisters, ang chapter na ito ay Genesis chapter 4, ang kwento ng dalawang magkapatid na si Cain at Abel. Sa Genesis chapter 4, makikita natin ang kwento ni Cain at Abel, dalawang magkapatid na may magkaiba ang ugali. At pananampalataya. Si Abel ay magsasaka at nag-aalay ng pinakamabuting bahagi ng kanyang alagang tupa bilang handog sa Panginoon. Samantalang si Cain ay nagmanggugubat at maghahandog ng bunga ng lupa. Ngunit ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos. Samantalang ang kay Cain ay hindi. Ang reaksyon ni Cain sa hindi pagtanggap ng kanyang handog ay nagdudulot ng pagkakasala. Sa galit at inggit siya ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. Sa pangyayaring ito, natutunan natin ang kahalagahan ng kagalakan sa biyaya at pagtanggap ng iba't ibang katotohanan na maaaring hindi magustuhan. Ang kwento ni Cain at Abel ay nagpapakita rin ng pangangailangan ng tamang disposisyon ng puso sa pagsamba. Tinutukoy ng bagong tipan na ang handog na tinatanggap ni Abel ay nagpapakita ng tapat na pagsamba sa Diyos, samantalang ang kay Cain ay hindi ito nagsisilbing paalala sa atin na ang pagsamba ay hindi lamang tungkol sa pisikal na gawain, kundi higit sa lahat ang disposisyon ng puso. Sa usaping ito, maaari nating isalarawan ang pagtatapos ng gawa ni Jesus sa cross sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay nilinis at iniligtas sa kasalanan. Ngunit tulad ni Cain, ang ating pagtatanggap sa biyaya ng Diyos ay kailangan may kasamang tamang disposisyon ng puso. Kailangan nating mag-alay ng ating sarili ng buong puso sa Kanya at tanggapin ang Kanyang biyaya ng may kagalakan at pasasalamat. Sa kasamaang palad, tulad ni Cain, maaari rin tayong
magpadala sa galit, inggit o kahit anong ibang masamang damdamin na magdudulot sa atin ng pagkakasala. Ngunit ang banal na Espiritu ay kasama natin upang gabayan tayo sa tamang landas at tulungan tayong manatiling matapat sa Diyos. Kailangan nating mapagkumbaba, humingi ng tawad at italaga ang ating buhay sa Kanya. Ang kwento ni Cain at Abel ay hindi lamang isang istorya ng nakaraan. Ito ay isang paalala sa atin na may kapangyarihan ang ating mga desisyon at reaksyon sa harap ng mga pagsubok at tukso. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga kilos at tiyakin ng ating mga gawa ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan, ang Genesis chapter 4 ay nagbibigay sa atin ng mga aral na may kahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Ito ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng tamang disposisyon ng puso sa pagsamba, ang kabuluhan ng pagtanggap ng biyaya sa ating Diyos ng may kagalakan at pasasalamat at kahalagahan. Pagtitiwala at pagsunod sa gabay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sa bagong tipan, maaari nating makita ang kahalagahan na pag-aalay ng pinakamabuti nating alay sa Diyos at kung paano nito nagpapakita ng ating pagsamba at pagmamahal sa Kanya. Sa 2 Korinto 9:7, tingnan natin sa Bible, 2 Korinto 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Yon ang sinasabi ng Korinto 9:7 sa English version. Pinapaalala sa atin na ang Diyos ay nagmamahal sa isang nagbibigay na may kagalakan at hindi sa pangungulila o sa pilitang pagbibigay. Ito ay nagpapakita na hindi lamang ang mismong pag-aalay ang mahalaga, kundi pati na rin ang disposisyon ng puso sa likod nito. Ang kwento ni Cain at Abel ay nagpapakita rin ng mapaminsalang epekto ng kahalagahan at inggit sa pangyayaring ito. Maaari nating makita kung paano ang pagiging mapanuri at matapat sa Diyos ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali at kasalanan na maaaring humantong sa mapagwasak na mga resulta. Sa isang sitwasyon, isipin natin ang isang tao na may mabuting posisyon sa trabaho at biglang may
katrabaho na nakakuha ng promosyon na inaasam-asam mo, ang unang reaksyon ay maaaring maging inggit at galit. Ngunit sa halip na padalos-dalos na mag-react, maaari nating balikan ang mga aral mula sa kwento ni Cain at Abel. Kailangan nating suriin ang ating mga damdamin at magpakumbaba at mag-alay ng pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pangyayari. Ang pag-aalay ng pinakamabuti nating alay kay Lord ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa ating mga puso at disposition kung paano natin ipinapakita ang ating pagsamba at pagmamahal sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating mga gawa at pananampalataya ay nagpapakita ng tunay na pagtanggap natin sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kabuuan, ang kwento ni Cain at Abel ay isang paalala sa atin na maging maingat sa ating mga kilos at pananaw sa buhay. Ang pag-aalay sa Diyos ng pinakamabuti nating alay kasama ang tamang disposisyon ng puso ay nagpapakita ng ating pagsamba at pagmamahal sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at pagtanggap ng Kanyang gabay, maaari nating malampasan ang mga hamon at pagsubok na dumating sa ating buhay. So, yan mga kapatid, dapat ay mapulot tayong mga aral sa kwento ni Cain at Abel. So, kailangan lagi tayong magpakumbaba sa ating sarili at iwasan natin ang maging mainggitin sa ating kapwa. So mga kapatid, mga brothers and sisters sa pananampalataya, hanggang dito na lamang at kunting panalangin. Maraming salamat po Ama sa pagkakataong ito sa aming pagbabahagi. Salamat sa walang hanggang mong pag-ibig sa amin. Ama, mahal na mahal ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po mga brothers and sisters at sa lahat ng mga viewers na nakasubaybay sa channel na ito. Thank you po at purihin ang Diyos. God bless you all. Maraming salamat po.